Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Kung saan man kayo ngayong party sa ating buong mundo, sana po nasa mabuting kalagayan po kayong lahat ngayon. Guys, meron akong ibigay sa inyo na napakagandang tips. Siguro nabanggit ko na ito sa one of my video, pero hindi ko na explain ng maayos sa inyo, or baga na banggit ko man yun, parang haglip lang, parang naparaan lang tayo doon. Pero ngayon, i-expound ko sa inyo ng mabuti kasi napaka-importante po ito, lalong-lalo na sa inyo na mga nagbabalak na magnegosyo. And then, napaka-importante rin po ito na malaman natin. Dapat nga sana sa bawat sangkatauhan ay malaman nila itong napakagandang formula ito kung paano gagamitin natin ang ating mga kinikita. Ano bang ibig sabihin natin kinikita? Yung pera nating pinapaguran, lalong-lalo na sa ating mga mahal na OFW, alam ko, inabot nyo yung malayong lugar na yan dahil gusto nating magkaroon ng magandang buhay ang ating pamilya. Kaya ito ay napakagandang tips para yung ating kinikita ay mapalago. Kumbaga, itong kinikita natin ay kikita rin. Hindi lang yung mga oras na ubos natin ay yung binabayad doon ay tamang-tama lang sa oras na nauubos natin diyan sa ibang bansa. So dapat kung alam pa lang sana natin ito na kung ganito pala kumikita, kung ganito pala na kumikilos o naghahanap ng kita ang pera, ay pwede pala magtatrabaho ang pera. Kumbaga kung kumikita tayo ng ganito kaliit, ganito kalaki, and then yung kinikita natin ay papatrabahoin din natin, mas madali pong maabot natin ang ating mga ginugusto. Yung magtaka yung paano ba? So, kasi yung nakaalam lang nito ay yung mga negosyante. Bakit sila sobrang yaman? Bakit sila ang dami nilang pera, dami nilang kinikita? Dahil alam nila kung paano pakikitain yung pera nila. 'Di ba? Nung negosyante naman ay sila din ay nagtatrabaho din. Tayo din, yung mga empleyado din ay nagtatrabaho din. Pero bakit ang laki-laki ng kinikita nila? Meron din naman silang history. Lahat ng mga tao ay merong sariling history. Makikinig nga sa kanila bawat negosyante ay merong sariling success story. Dumaan din sila sa dating mahirap. And then nagkaroon lang ng chance na yung ginagawa nilang business, ayun, kumikita ang kanilang kinikita. So yun ang gusto ko malaman ninyo, ang secret formula niyan kung paano pakikitain natin ang ating kinikita. So ano ba yun? Ayun ang tinatawag nating the power of compounding interest. Ano ba yung compounding interest? Ang sabi ng iba, hindi raw tinuturo yan nung tayo pa ay nasa eskwelahan. Actually, tinuturo yan, pero saglit lang, parang binaliwala natin. Hindi natin alam na ito pala very useful sa panahon na tayo. In real world, very useful dahil ito pala ay doon ka magbabase sa lahat mong mga endeavors about financial. Dapat malaman mo kung yung mga kinikita ay yung mga savings o nagdudubli ba, nagmo-multiply ba. Di kasi natin alam, karamihan sa atin, yung mga ordinaryong empleyado lang, okay lang sa kanila kumikita ng ganito. At hindi nila kasi alam kung paano ito padudublihin. And then, yung mga katulad natin, yung mga OFW, except sa mga nakaalam lang, pero kung nakaalam pa lang kayo earlier than this, today, na nalaman nyo through sa video ko, siguro, sabihin nyo, dapat sana noon pa lang, sa una pa lang buwan na kumikita ako nito, alam ko na. So nilalagay ko na itong pera ko doon sa mga ganyan financial instrument na kumikita ako. Napaka-importante po itong ibigay ko sa inyo na formula ng compounding interest. So bago yan ibigay ko yung formula sa inyo, i-discuss ko sa inyo po muna kung ano yung compounding interest. Halimbawa po, mayroon tayong pera. Mayroon tayong 100 pesos lang or 1,000 pesos. Doon tayo sa 1,000 pesos. Mas madali.
yung 1,000 pesos mo ilagay sa bangko, di ba? Doon lang muna tayo sa bangko kasi karamihan sa atin, yung pera nilagay talaga sa bangko kung mayroon silang earnings. Halimbawa, kung sa inyo, sa mga OFW, kung kayo ba'y nagkapera, saan nyo ba'y nilagay? Siguro pinapadala sa family, back home, then nasa bangko. Diba? So, normally, pag sa bangko, yung 1,000 pesos mo, siguro mag-earn yan ng mga 1% or 2%. Bakit? Ang liit naman, di ba? So, pag sabihin natin sa bangko, yung interest niyan ay annual. So, magkano ba yung annual interest nila? Siguro depende yan sa laki. Kung base lang sa karanasan ko, yung 1 million nga hindi nga aabot ng 3,000 yung interest mo for the whole year. No? Kukunan pa yan ng tax. Magkano bang naiwan sa'yo? So, yung 1 million mo, nailagay mo sa bangko na nag-earn lang 3,000, ano ba yan? Nagtatrabaho ba yung pera na nilagay mo sa bangko na 1 million? Mayroon ka bang income doon? 'Di ba? Wala. Kasi magkano lang ba yung 3,000 sa nilagay mong 1 million doon sa bangko? Magkano lang ba yung 3,000? 'Di ba? So napakaliit. So kung sa tingin niyo ay nagkumikita ka, hindi po. Tayo pong it works against us. Kumaga, ang bangko kasi marunong silang magpapatrabaho sa pera, pinapahiram nila ito. Yung perang nilagay mo na 1 million, halimbawa kung ito pinapahiram nila na 1 million doon sa naglo-loan, yung nag-loan doon ng 1 million, halos nagdodoble yon in 2 years sa inyo. Kumita ka lang ng 3,000, yung kita nila doon na 500,000 in 2 years or how many years, bigyan ka lang ng 3,000 sa kinikita nilang 1 million na inilagay mo sa bangko. So, it didn't works for you. Ayun, ganun kasimple ganun kasimple. So, paano ba nagko-compound yan? So, yun nga, yung 1,000 mo ilagay mo sa bangko for 1 year, so may 3,000 ka. So, the next year, yung 3,000 mo nag-earn interest kasi hindi mo wini-withdraw, nandun pa rin. So, 1,300. Palagay natin, mayroon ng 300 interest. 1,000 at 40, that's 30 pesos lang siguro yan eh. Lagay natin, 1,030 in 1 year. Yung 30 pesos mo, yung 1,000 mo nag-earn ng 30 pesos, and then yung 30 pesos mo nag-earn din ng another sample 1% lang. So, meron ka ng 33. So, 1,033 na in 2 years. So, yung next year na naman, dahil hindi mo withdraw yun, patong mo ulit yung 33. Yung 33 mo, i-earn na namin ng 1%. So, another 33 centavos sa 33 pesos mo. So, ganun. Yung lahat ng kinikita mo sa pera mo na nilagay mo doon, ipatong-patong na yan. So, nagko-compound siya kung dumami, interest plus interest doon sa capital mo. Now, maganda sana kung malaki ang kinikita ng interest na ilagay mo sa bangko. Pero kung maliit lang naman, surely it will not work for you. So, ito yung natin. Kaya gusto ko malaman nyo ang napakagandang formula. Hindi ito formula ng lechon manok, formula ito ng wealth, kung paano natin gagamitin ang ating pera. As I said, it may work for you or it will work against you lalo na kung nangungutang ka. So, napaka-importante po na yung pera na hinahawakan natin, alam mo kung kumikita ba ito o hindi. Kasi time is our ally. Kumbaga, nung nagkaroon ka nitong pera na ito, kung nilagay mo pa lang ito sa magandang financial instrument na kumikita, habang nagtatrabaho ka, kumikita ka sa sarili mong sahod, yung pera mong sinisave doon ay kumikita din para sa inyo. Kasi yung pera, money works 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. Kung nilagay mo yun at 3%, automatic yan, everyday nagko-compute yan. Kahit tayo, tao, nagtatrabaho, 8 hours pagod tayo eh. So, nagpahinga tayo after 8 hours na trabaho. 8 hours lang binabayaran tayo sa ating mga amo, sa ating kumpanya. So, yung pera na kinikita mo, inilagay mo doon sa magandang financial instrument, 24 hours yan nagtatrabaho. Kung sabihin natin, nilagay mo yan at 3% per month, every month kikita siya ng 3%. Walang bawas yan kasi 24 hours siya kumikita. Hindi katulad sa atin na nagtatrabaho tayo at 8 hours lang. Kung may overtime ka, yun lang ang babayaran ng ating amo. So yan, napaka-importante na ang pera pala ay pwede magtatrabaho sa atin.
Ano bang ginagawa ng mga mamayayaman? Yung mga, sino mga mayayaman dyan, di ba? Ang nagpapayaman kanila ay yung pera kasi alam nila kung paano ito nagtatrabaho. So ano ba yung mga, paano ba sila kumikita? Siyempre sa negosyo. Now, kung ikaw ay wala namang negosyo, so yung savings mo kailangan ilagay mo doon sa magandang financial instrument na kumikita. Ano ba yung mga financial instrument na kumikita? Yung aside sa bangko kasi, ang bangko kasi meron silang ino-offer na time deposit. Time deposit, halimbawa meron kang 1 million, bigyan ka lang na lang 3%. Ano ba yung 3% na yan? Per month o per year? Per year lang naman. So, palagay na lang natin at 5% per annum. So, per annum is annual. So, pag mag-compute tayo ng interest, it will be per annum. So, pag sabihin nila, sige sir, mag-deposit ka sa akin ng time deposit, 1 million. So, 5% lang. So, yung 1 million mo, in 1 year, 5% of 1 million is magkano? 50,000. Ganun lang kalaki. Kung ito nilagay mo sa business, kung meron kang alam na negosyo, yung 1 million mo ay napakalaki na. Kung may 100,000 kang puhunan sa isang negosyo, sa isang buwan lang kikitain mo yan, kikita na yan ang palagay natin, 50,000. Or sa pagsimula sa business pa lang, kikita ka ng 10,000, 20,000, 30,000, 40,000. Gradually, in a year, kikita ka na ng 50,000 per month sa puhunan mo na 100,000. Di ba? Malaki na yun. Kesa nilagay mo lang doon sa bangko. So, one way of having money work for you is business. Now, mayroon ka bang alam na negosyo? So, wala din. So, kailangan mong bago ka pumasok ng negosyo, pag-aralan mo ng mabuti kung yung negosyo na yan ay pwede mo bang pakikitaan o lalago ka ba or baka naman malulugi ka rin. So, yan din ang risk sa negosyo. Kailangan malaman mo para maiwasan mo malugi. At kailangan din tayo mag-risk guys kasi pag hindi ka mag-risk doon ka lang palagi. Yung 1 million mo, kikita lang 50,000. Kasi alam nyo naman, pag mag-business tayo, imagine nga, as I said, yung 100,000 mo, palagay na natin sa business natin na lechon manok. Yung 100,000 mo, napakalaking puhunan na yan at pwede ka na yan kikita niyan from 10, 20, 30, gradually. Kasi business yan, hindi naman kagad-agad yan kikita. Pero yung 10,000 mo, 10 lang in a month, compared mo doon sa 1 million mo, na 50,000 kikita mo sa bangko, walang nangyayari. For how many years mo nilagay doon? Ito, nagre-risk ka nga, pero 100,000 lang yung puhunan mo at kikita ka ng 10,000 naman, sino mabibigay sa inyo yung ganyan? Wala, di ba? So ito yung napaka-important na dapat malaman mo na every time na meron kayong extra money, nagtatrabaho yan sa inyo kasi as I said, time is our ally. O abot yung panahon na pinabayaan mo yun doon, akala mo na tumutulong sa inyo yan, walang nangyayari sa inyo. Kumbaga, kung nilagay mo yan sa bangko, sinong nakapakinabang yan? Yung bangko lang. Nakuha nyo guys, no? Ganon yung napaka-importante itong ibigay ko sa inyo na formula. Ano ba yung formula na ito? Ito po yon. So, since alam nyo na yung power ng compounding interest, kailangan malaman natin kung when your money is going to double. Okay, ito yung formula. Take note nyo at isulat nyo yan sa, sa dingding nyo or sa kisame nyo para every time may kayong mga financial decision na gagawin, alam nyo na kagad kung when this money is going to double. Ito po yung nalalaman ko ito sa isa sa mga nagiging kabilang ako sa mga company dati na nagsa-sideline ako. Kasi dami nating pinapasok na racket. Dami tayong mga networking na pinapasukan. No, multi-level marketing, mga bigas mo naman yan, mga beauty products, kahit ano-ano po. Kaya hindi na po tayo sa mga networking. Dami nating kasi yung mga ganyan na mga business guys is kukunti lang naman yung puhunan. And then alam mo naman, yung nauuna karamihan talaga ay yun ang sumusulbong pataas. So yan talaga ang totoo. Kung huli ka na, part ka lang sa nagpausbong sa nauuna. Kumbaga, yung sa inyo na lang ay yung dreams na lang, kasi join ka doon kasi nung pumunta ka doon, kikinig ka sa kanila, yung business presentation, they are not selling products, they are selling dreams.
Tayo kasi yung mga wala pang mga kita, no, mga lalo na yung gutom sa mga opportunities, nag-grab ka agad dahil sa nagbibenta sila ng dreams. They are selling dreams doon sa business presentation. Kaya minsan talaga tayo nadadala, pero marami rin ako nakuhang mga experience doon. Dahil kung hindi pa na ako nakikinig doon, siguro kulang din yung mga backgrounds ko about sa buhay na ito pala, ganyan pala. So, isa itong pinakamagandang formula na kukuha ko doon hanggang ngayon ay nagagamit ko rin. Kaya ito ay napaka-importante din sa inyo po, lalo sa mga followers ko na gustong manegosyo. So, malaman dapat ninyo ito. Isulat nyo na ito. Ito yon 72 divided by interest rate. So, any interest rate, the answer will be the number of years when your money is going to double. Ulit, divide 72 by any interest rate. And the answer will be the number of years kung kailan yung money, yung pera nyo, magdodoble. So, paano naman yung interest rate? So, yung interest, pag-compute natin doon, hindi po monthly. Kasi, when it comes to computation, pag compounding, kailangan talaga is annually. Halimbawa, yung interest rate ng gusto mong bibilhin na kahit ano man yan, or yung sasalihan mo na business, is 3% per month. So, 3% times 12, that is 36. So, mayroon ka ng ngayon denominator. So, 72 divided by 36 equals 2. So, F equals 2. So, every 2 years, nagdodoble ang pera na ini-invest mo or inuutang mo. It will work for you kung ito ini-invest mo at 3% per month or 36 per annum. And it will work against you kung ito inuutang mo. Kung nangungutang ka ngayon ng 100,000, pag hindi mo yan binabayaran in 2 years, it will work against you kasi magbayad ka ng 200,000. Nagdodoble yung utang mo in just 2 years dahil hindi ka nagbayad ng utang. So, it works against you. At kung mayroon kang pera na ganyan, na 100,000, magtaka ka, oo nga pala, no? Kung mayroon nga akong 100,000, pinahiram ko ito at that rate, 3%, nagdodoble yan. Samantalang hindi ko alam dati, nandun lang natutulog sa bangko, itong 1 million ko, for how many years na, walang kita, kumikita lang yung bangko. Kung alam ko pa lang itong formula ni Fudaddy na binigay, siguro ang laki-laki na ng pera kong nandun sa bangko ngayon. So, ganun yan guys. So, 72, balik, divided by interest rate or any interest rate. Like for example, mayroon kang pahiram na 5% per month times 12. That's 60. So, 72 divided by 60, that's almost 1 year and 2 months. So, 1 year and 2 months lang yung pera mo, magdodoble yan. So, next year, kung magpahiram ka ngayon, next year and 2 months, yung 100,000 mo ay nagiging 200,000 na. Yun ang nagdodoble. Kahit i-compute mo yan, pupunta kayo ngayon sa iyong PC, computer nyo dyan, maglagay ka na ng 100,000. Tapos mayroon ka dong nakalagay 4%, 8%, 12%. Bilagay mo na doon. Tapos i-compute mo yan kung kailan niya magdodouble. Kung iyan ay nakalagay sa 4% times 12. So, 4 times 12 is, 48 eh. So, 72 divided by 48. So, yung answer niyan is, yung number of years your money is going to double. No? So, mas mabilis. Siguro, 1 year and 6 months, ganon. So, depende yan. Kung napakalaki ng interest ng inyong nilalagyan ng yung pera ay napakabilis din ang compounding. So, yan compounding interest yan, yung formula na yan. Divide 72 divided by 60 since 5%. That's 1 point. Napakalaki. So, kayo, mga nagtaka kayo, bakit ganun pala? Oo, ganun tayo. Ang yung numero ay hindi yan number never lies. Kahit i-compute mo nga, pupunta ka dyan sa PC mo ngayon, doon lang tayo sa 3% kasi yan talaga ang karamihan ngayon. Kung mangungutang ka ng cooperative, karamihan ay 3%. So, 3% times 12 is 36. So, every 2 years yan magdudouble. Paano mo yan i-compute? Ilagay mo dyan doon sa mayroon ka ng 100,000 ngayon, year 1, then multiply mo yun ng 3%, so mayroon ka interest na 3,000. I-compound natin yan, since hindi mo kukunin. So, sa second month, per month mo yan, kasi
doon ang compounding eh. So sa second month, di mo yung kukunin, yung 100 mo ay nagiging 103. So yung 103 mo ngayon times 3%, kumikita na yun. Yung 3,000 mo ay kumikita na yun ng 3%. So nagiging 103,330 na yan. The third month, 100, yung 103 mo, another 3%, 106. So compute mo lang, i-total mo yan in 24 months. Hindi nag-ano na yung numero yan. In 2 months, in 2 years time, yung 100,000 mo, magiging 200,000 na yan. I challenge you, i-compute mo yan sa computer mo, sa laptop mo, makita mo yan na nagdo-double talaga. So hindi yan hindi yan nag number, nevertheless, as I said. And then sa fourth year, since every 2 years nagdo-double yung 100,000 mo, sa fourth year nagiging since every 2 years nag-double, at the fourth year nagiging 400,000 ang 100,000 mo, and at the sixth year nagiging 800,000 since every year mag-double. At the 8th year nagiging 1.6 million. At the 10th nagiging 3.2 million. At the 12th year nagiging 6.4 million. Doon lang muna tayo kasi 12 years pa lang yan. At yung pera mo ay 100,000 lang, nagiging 6.4 million. How much more kung mayroon kang 1 million? Diba? Compute mo na, kayo na po bahala mag-compute. Napakalaki niyan. At siguro sasabihin nyo, bangko lang siguro yung may alam yan dati. Kaya siguro kung ngayon nyo palang nalaman ito, comment down below kung ngayon palang ito nalaman nyo. At gusto ko lang sa talaga itong malaman nyo kasi napaka-importante ito lalo na sa inyo, lalo sa mga followers ko kayo, mga FW na gustong kukita. At iyan, isa yan sa mga napaka-importante malaman nyo yan. Para every time mayroon kayong mga extra money, ilagay nyo ito sa magagandang mga financial instrument. Kung mayroon na kayong negosyo, so saan ba ilagay nyo? Bibili kayo ng stocks, pag-aaralan nyo yan, yung mga stock exchange, Philippine stocks, yung mga forex, basta yung mga investment na yan, kumikita yan ng mga more than 10 to 12%. Dito sa atin, mayroon yung mga MP2, mayroon mga, kahit pa yung mga, mag-invest kayo dun sa mga, mga cooperative, mas malaki pang kinikita nyo kaysa bangko. Hindi naman dinidiscourage natin ang bangko. Kailangan pa rin nyo ang bangko kasi kung mayroon kayong pera na ginagamit nyo sa negosyo, doon nyo inilagay for security purposes. Doon nyo, yung transaction daily kasi nyo, hindi pwede kasi ilagay nyo sa bahay lang. O lalo na pag malaki na yung business nyo, pahawakan nyo sa tao, walang security. So kailangan talaga natin yung bangko na lalagyan ng pera for security reasons lang. Hindi yan para kikita tayo. So alam naman nila siguro yun ng taga-bangko eh. Kaya hindi tayo, magtaka kayong bakit wala tayong binabayaran sa bangko na sila naman naghahawak sa pera natin. Dahil nga, yung interest nila ay super baba. Doon sila kumikita sa pera nilagay natin at sobra na yung kinikita nila. At binibalik naman nila sa atin yun sa konting interest lang naman. Kaya maganda pa rin ang bangko. Pero doon lang sa mga pera na ginagamit sa negosyo natin. Sana po yung nakuha nyo guys, yung ibig kong sabihin. Maganda po yun. The power of compounding interest. At yung rule of 72, yun ang formula natin. Kung hindi nyo pa yan hindi pa yan narinig nyo yan sa mga ibang mga kung saan man kayo na mga networking belongs, pero nakuha ko yan sa one of the companies that I belong for many years ago also. So kaya sinishare ko ito sa inyo dahil napaka-importante. Dapat nga alam lahat ng mga tao ito eh. At sabi kasi nila hindi ito tinuturo sa eskwelahan. Tinuturo po ito pero hindi lang binibigyan ng emphasis na ito pala napaka-importante. Rule of 72 guys, ha? Sana nakuha nyo yan. At balik-balikan nyo yan kung paano yan i-compute. Basta simple lang ha, balikan natin kasi napaka-importante. Divide 72 by any interest rate. At ang answer niyan ay the number of years kung kailan yung pera mo magdoble. Halimbawa kung 2% lang yung pera na nilagyan mo, 2 times 24. So 72 divided by 24, that's every 3 years magdoble yung pera. Kung nandun ka sa 8%, 8 times 12, so ilan yan? 8 times 12 is napakalaki. So
not more than a year, nagdodoble na yung pera mo. Okay? So as I said, sa business po, ang napakagandang paglalagyan ng pera. Kasi imagine nga, yung sinasabi ko sa inyo, yung puhunan mo 200,000, 300,000, kikita ka ng potential income na 50,000. That is more than double your money. Kasi every month ka na kumikita eh. That's more than, i-compute mo yun sa rule of 72, sobra pa. Every 2 months, 3 months, ang kumbaga, tama yung pinaglagyan sa pera mo kasi kumikita ka. Mayroon kang stream of income daily na kinikita. So, siguro, panahon na magnegosyo kayo. Kahit anong negosyo yung na mayroon tayong passion, gagawin nyo na. At yung mga iba dyan na puro lang nag-iisip, action na kasi baka mahuli na kayo. Kasi as I said, time is our ally. Tatalunin tayo sa oras. Binigyan ko na kayo ngayon ng formula, so gagawin nyo na para your money will start to compound na. Gawin nyo na yan. Kung saan nyo ilagay yan or mag-start na kayo ng business. Okay? Maraming salamat po at sana'y malaking tulong ito sa inyo mga kababayan. Like nyo at i-share nyo guys kung ito'y napakagandang videos. Share na sa ating kababayan para makatulong din tayo sa mga wala pang nakaalam nito. Okay? Maraming salamat po at magandang hapon.